Ano na tayo ngayon, chapter 15. At hindi po natin to basta inaaral para marami tayong, sabi nga doon sa ah, homiletics na pinapupuntahan natin, parang pinapakita ng isang pastor napakagaling niya mag-aral. Hindi po yun eh. Kahit ang ganda-ganda ng message mo, kung wala ang Panginoon, ang Banal na Espiritu, wala din eh. Kaya ngayon po ay dahan-dahan na natin ang nasa chapter 15 na tayo ng Psalms. Bakit natin po ito ginagawa? Sabagat more ng Psalms ay panalangin. Kaya sabi ko sa inyo kanina, isang blessing at isang paalaala ng Diyos ang nangyaring lindol. Bakit po? Tingnan nyo, isa sa kapamilya namin kagabi, tulog na tulog. Napaalala ng Panginoon, tulog pa rin. Alam nyo, kahit ang Panginoon nagpapaalala, mga Kristiyano, tulog. Pero nakakaawa naman na mabalita na sa 60, ilan na yung patay? 60 plus. Isipin mo kaya, nasa ospital ka nagpapagaling, babagsakan ka ng beam, mabubuhay ka? Hindi. Minsan naalala ko po minsan nagkaroon kami ng project dyan, sa pamagitan tulong ng mga Amerikano, ay sa ospital, pupunta kami bilang mga chaplain, bawat nag-aagaw buhay, pupunta namin, kakausapin para makakilala. Hindi nag-materialize dyan sa BR, at kausap na po yung niyan, pero hindi natin alam kung ano plano ng Diyos. Kaya pag-pray po natin, isa sa nagiging natin ngayon, last Sunday, nagbigayan na sila at ako'y nagpipray na may padala ang Panginoon sa akin kung hindi kaya ng church. Kahit ako na lang po tumulong doon sa Masbate, si Pastor Martinet ay nawasak yung kanyang building, hati yung kanyang mga speaker nandun, nabasa. Hindi pa natatapos, ito na yung mga lindol. So, mayroon na naman tayo mga kapatid ang napiktuan. Kaya, maging po tayong agresibo sa panalangin na bawat maya Lord, yung bagang mga sheep, di ba? Ang sheep minsan pag nanginginain, nakaganyan na lang eh. Pero ang ibang sheep habang nanginginain sila, tinitingnan nila kung nasaan ang kanilang pastor, di ba? Yun po yung inaral natin last chapter 13, 14, lalo sa 23 pagkahapon ng Sunday. So ngayon po buksan na natin habang nandiyan na po siguro ang karamihan. Lagi niyo pong tatandaan, nandito tayo hindi sa napipilitan tayo sa prayer meeting dahil may prayer, no. Nandito tayo dahil gusto nating makaniig, makausap ang Diyos. Lord, anong ipapagawa mo sa amin? At yan po ang akin ang ngayong araw-araw na ginagawa, yung mga napagministeryuhan ng inyong lingkod ng mga kabataan na ngayon ay ginagamit na ng mundo sa kanilang mga profession. Haranawa, bigyan ng revival ng Panginoon. Okay? Chapter 15 na po tayo. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Psalms chapter 15. Nakaraan ay 14 at siguro yan po ay 5 verses again. At sa 5 verses na yan ay napakayaman pala nito. Kaya hindi ko po ito tatapusin ngayong gabi at hihintayin ko na ang Banal na Espiritu ang siyang manguna at magturo sa bawat isa. Okay? So, basahin natin ang pangunawa ng marahan, hindi pabilisan. Verse 1 sa chapter 15, Lord, who shall abide in thy tabernacle? O mga bata, sundan nyo maigi ang binabasa ko para maunawaan ninyo. Kasi uwi kayo nang wala kayong naintindihan. Okay? And then, who shall dwell in thy holy hill? Dalawang tanong, kung mapasin nyo po verse 1, lahat po yan ay tinatanong at ang sagot niyan ay nasa verse 2, 3, 4, and 5. Dalawang tanong at ang sagot ay ilan lahat? 2, 3, 4, 5. Apat sa sagot. So therefore, tagdalawa. So verse 2, He that walketh uprightly and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart. Verse 3, He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbor, nor taketh up a reproach against his neighbor. Hindi ginagawa niya ito Positive po nakalagay sa verse 3. Not. Okay? Verse 4, In whose eyes a by person is contemned, but he honored them that fear the Lord. He that sweareth to his own heart and changed not. Verse 5, He that putteth not out his money to usury, nor taketh reward against the innocent. Ang gaganda nito mga verses na ito. Tayo po ay mag-uusap ngayong gabi
Ang title po nito, kahit saan nyo tingnan, tayo po ba ay karapat-dapat? Tingnan nyo po ang verse 1. Balik tayo sa verse 1 nga. Tingnan nyo po, sabi ng verse 1, Lord, sino ang pwede? Diba? Sinong sa inyong tolda ay manunuluyan? Karapat-dapat ba kami dyan? Pwede ba kami dyan pumasok sa iyong kalangitan? Yun po ang tanong dyan. Kaya ngayong gabi po, tayo po ba'y karapat-dapat? Are we worthy? Tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos, salamat po sa gabi ito. Salamat sa nagdaang bagyo na mayroon kaming mga matutulungan muli, mapapasigla at mapapangiti ng dahil sa pagtutulungan. At ngayon, Panginoon, dinagdagan mo po ng mga nabiktima ng lindol. Hindi lang po yung Panginoon, marami din po kami mga kapatiran na biktima ng kaaway na ngayon sila ay nalulumbay, nalulungkot dahil sa pinalungkot sila ng mga pangyayari dahil po sa kung ano paman. Pero Panginoon, aming pong dalangin ngayong gabi, sa aming panalangin ito, makapagbigay man lang kami ng saya. Sa pamagitan mo ba ng Espiritu, mag-i-intercede po kami sa mga kapatirang nalulungkot ngayong gabi, anuman po ang kanilang pinagdaanan. Sa iyong banal na Espiritu po, ang mga impit na daing hindi nila masabi sa panalangin, kayo po magbibigay, ganoon din po sa amin. Banal na Espiritu, kung mayroon po kami nagawang kamalian, kasamaan sa iyong mata, pakalinisin po kami ng iyong biyaya at habag, upang maging kauna-unawa ang iyong salita at maging sa iyong tagapagsalita, Panginoon. Kayo po ang sumama para maintindihan ng tagapakinig dahil kahit anong ganda nito sa pag-aaral lang tao, pero kung wala, Panginoon, ang banal na Espiritu na siyang kapangyarihan nito, ay wala rin po itong silbi. Kayo po ang maitaas, kayo po ang dinadakila, kayo po ang pinapupurihan sa gabi ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. At I do believe na isa sa panalangin ko ay sinagot at ngayong gabi ay nandito po sila. So dito po kung papansin natin, ang contemporary naman ito, ang kaparallel o ang kaparehas halos ay chapter 24. Kaya gusto niyo pong aralin ito at saka 24, magkaparehas po yan halos. Okay? So mayroon po silang connection. Ang sulat na ito ni David, na isulat niya in connection doon sa ang Ark of the Covenant ay natanggal mula doon sa Holy Hills of Zion. Hindi ko na sinundan kung alin ba ito yung nakipaglaban sila at tinanggal ito doon or mayroong iba pang dahilan. Inalis doon sa kinalalagyan niyang Hill of Zion at sila po ay nagsulat si David ng ganito, okay? That ang katanungan niya ay napakabigat. Ang chapter na ito ay parang pwedeng tawagin nating question and answer chapter. Sapagkat mayroong 4 na kasagutan doon sa katanungan sa verse 1. 2 tanong pero 4 ang sagot, okay? Sabi ng verse 1, at umpisa-pisa na po natin, di na po ako maglalagay ng division sapagkat 5 verse. At tingnan natin kung ano at sino ang qualified. Okay? Sino ang pwede? At kanina habang pagpasok ni Claudian ay tinanong ko kaagad siya, kumusta school? Okay naman daw. At ako'y nanalangin sa mga kabataan natin, maging sa mga teenager, sa mga high school at mga college natin, na maging qualified tayo sa blessing ng Diyos. Alam niyo kung bakit ang isang Kristyano ay hindi pinagpapala? Alam niyo kung bakit? Sa palagay nyo, ano ang dahilan? Ba't hindi sila pinagpapala ng Diyos? Sa palagay nyo, 3. Bakit hindi pinagpapala ang isang Kristyano? Sa palagay nyo? Sige, may karapatan kayo magsagot ngayon. Palagay nyo, bakit pinagpapala ang isang Kristyano? Dahil sa... sige, lakasan mo. Walang maling sagot dito. Lahat yan tama. Sige. Ayun. Ang dami pong variety ng kasalanan, ang daming variety ng kasalanan. Yung mag-isip ka lang, di ba? Tingnan niyo po yung binasa natin sa verse. Ano sabi yun? Hindi siya nag-iisip sa kanyang kapitbahay ng masama. Alam niyo, tumama lahat sa akin ito nung nag-aaral ako. Ako lahat sa pool. Kaya na-bless ako Sana ma-bless din kayo. Isa-isa natin ito mga kapatid. Sapat kung ano yung pinagmamalaki natin at malinis tayo sa mata nila. Lahat pala yun sa atin nakatama Isa-isahin natin. Kaya minsan mag-iingat na akong magparatuligsa. Ito pala yung verse na ito Kaya ang ganda nito, hindi ko ito tatapusin ngayong gabi sapagkat napakayaman pala nito. Okay? Sabi niya sa verse 1, look at this. Who shall
abide. Tingnan nyo, ang daming tanong dyan eh. Una, sabi niya, lalaki mga lulog dyan. Lord, who shall abide? Sino ang makakatagal? Oh, ito pa lang eh. Dito na lang, nakita ko na sa mga young people natin, sino ang nakatagal? Nung nag-aaral, pwede. Napipilitan eh. Kasi pag hindi ako nagsimba, hindi ako pagpipray eh. Pero nung gumraduate, sino nakatagal? Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, tumatama sa akin, bakit? Ganun ako noong araw, pero ngayon sana mabago. Hindi ko kayo pagsasabihan, pero dapat aralin natin lahat itong pare-parehas. Okay? Sabi doon, who shall abide? Pag sinabing abiding, sa John chapter 15, di ba, ang nagbubunga, di ba, Cloud? Ang sangang nagbubunga, yung nakakabit sa puno. Yung tawag doon, abiding. Naalala mo na? So, ganun po tayo mga kapatid, kapag ka tayo, nagyabang na, dahil siyempre, graduate ka na, nagsusweldo ka na ng malaki, hindi ko pa alam, pastor, alam ko simbahan na yan. Hindi ka na po naka-abide. Okay, so, tingnan natin po ito, ang isang tanong pa lang dyan, who shall abide? Sino ba ang karapat-dapat pumasok sa tulga ng Panginoon? Kasi may binanggit dyan, tulga eh. Tabernacle, di ba? Tabernacle sometimes speaks about our body. Lahat ng body natin, hindi karapat-dapat sa Diyos eh. Na dapat yung gesture yan tuwing umaga nakaluhod, hindi, nakahiga. Na dapat, lahat yan, mga kapatid, pag speaking of love God with all your heart, soul, di ba kasama ang body? Ang heart is a flesh. So dapat pag mahal mo ang Panginoon, kasama yan lahat yan. So dito po ay itong question and answer na ito sa verse 1, question ang sinong karapat-dapat, kung tayo ba'y worthy talaga. Pero mabuti na lang sa grace ng Diyos tayo naging worthy. Bakit po? Ang pangalawa, maliban, who shall abide in thy tabernacle? Sino ang pwedeng manatili? Kasi po yung kasama mo ang Diyos, ay grabe yun eh. Hindi ko na ipinama yung introduction kasi introduction ko napaka-OA. Sabi ng parang introduction ko naisip. Halimbawa lang ako biglang nagpunta ng England. Alam niyo ba saan ang England? Saan mo alam ang England? Alam niya, magaling ito sa eh. Tapos sa England, pumunta ako sa bahay ni Prince Charles. Okay. Tapos sabi ko doon sa gwardiya, guard, pwede bang pumasok? Bakit? Gusto kong manirahan sa bahay ni Prince Charles kasi wala na siyang kasama, wala na si Princess Diana, gusto ko samahan siya. Sabi ng gwardiya, oy, umalis ka na dito bago kita ikulong. ano pong makukuha niyo nung kung ganun ang introduction ko? Siyempre, isipin niyo, anong kanalaman ito dito? Hindi ka pwede basta-basta pumunta sa isang bahay ng isang prominent o isang mayamang lugar na hindi ka naman kilala. At sino ka? Ito rin po yung parang tanong sa verse 1 na kung tayo ay punong-puno ng kamalian, heaven is a perfect place for a perfect people. Ay hindi tayo kakarapat-dapat doon eh. Pero another tanong po niya dyan ay who shall dwell? Sino makakatira sa holy hill of God, where kung saan pag naisip natin, ano ba ang imagination natin ng holy hill of God? Ano ang mga nandoon na lumilipad-lipad? Butterfly? Ano kaya sa palagay nyo? Ano mga lumilipad-lipad doon? Minsan may maraming mata yan, minsan may maraming papak. Ano mga tawag doon? Nawala na kayo. Ano yung mga lumilipad-lipad doon sa holy hill of Zion? Na nandoon ang throne, nandoon ang abode ng Diyos. Ang mga siyempre wala namang iba. Ano bang nandoon na nag-worship sa Diyos? Mga angel, seraphim, cherubim, lahat nandoon. Tapos tayo biglang tao. Hindi tayo pwede doon. As a flesh, hindi tayo pwede kasi mga angelic host ang nandoon eh, di ba? So, dito ay isa sa iisipin natin, Lord, sino ang karapat-dapat diyan? Lord, sino ang karapat-dapat? Babaan natin ng konti. Dito sa example ng house of God, na kung saan ang mga anak niya nagdidwell, pwede tayong mamuhay na mayroong hati-hati. Mayroong may nakagawa ng mali, mayroong okay, mayroong hindi, mayroong kalahati. Pwede. Kasi we are in all flesh. Pero ang maganda rito,
na dito po ay sabi ng tanong, how shall a man be able to worship God kung mayroon siyang kamalian sa puso niya? Hindi rin siya papakinggan ng Diyos eh. Ilalayo lang Diyos ang kanyang mata. Ay lalo na po doon, dito pa nga lang pinag-uusapan natin, sa kanyang tirahan sa lupa, which is representing the house of God. Okay? So, bakit tayo, unang titingnan natin dito, sino ba talaga ang worthy to live with God? Sino ba talaga ang pwedeng makitira na kasama ang Diyos? Mag-isip na tayo, sino ba pwede? Angel pwede. Si Lucifer di pwede. Kasi nag-isip ng kasamaan yun eh. So, ito ang maganda po. Ito ang grace sa atin. Dahil tayo nabuhay sa biyaya ng Diyos, only through Jesus Christ, kaya tayo makakatira sa kalangatan. Hindi pa ngayon. Bakit po? Nasa laman pa tayo eh. Ito po ang kagandahan, that we can dwell in the holy hill of Zion, we can dwell with the holy God because of the Lord Jesus Christ. Ito po ang sinulat ni David dito. David always may kunti siyang inggit doon sa mga anghel doon sa langit. Bakit po? Doon sa mga priest, sabihin na natin. Sabi, ang sarap nila doon. At pagkatapos yung mga priest, minsan may mababasa kayo sa Psalms, na itong mga priest na ito, naglalakad doon. Kasi pag sinabing priest, ito na po yung tinatawag na high priest. Sa Old Testament, yung priest sa labas ay hindi katulad ng high priest sa loob. So medyo naiingit doon si David kasi yung high priest doon malapit sa Diyos, samantalang sa labas, ang layo nila sa Panginoon. So minsan si David habang sinusulat ito, mayroon siyang ganong inggit na nararamdaman doon sa mga priest. When regard to these Psalms, mapapain out natin na si David, sabi niya, okay, this priest, they are able to walk in the temple of God. Kasi sila yung mga gumagawa doon sa temple. Doon naman po sa dalawang apoy na 24/7 talaga naglalagablab yun, hindi po pwedeng mamatay. Or else, pag namatay yung kabila, dalawa yan, pag namatay yung kabila, hindi ka pa pwedeng magsindi ng pusporo para sindihan yun. Bawal, mamamatay ka. Kundi kukuha ka doon sa kabila at sisindi sa kabila. Ang high priest lamang po ang may karapatan. Kaya doon medyo si David, nung sinusulat niya ito, ako'y naiingit sa kanila. Malapit sila sa Panginoon na doon sa lugar ng Holy of Holiest. Pag binanggit na po ang Holy of Holiest, it refers heaven. Okay? Holy of Holiest na yun eh. Nakakatapak doon yung high priest. Yun po ang sinusulat ni David na minsan nagkakaroon po siya ng konting parang naiingit siya doon na mabuti pa sila, nakakatapak doon sa Holy of Holiest. Pero naman po doon sa panahon ng Old Testament, may tali naman sila sa bewang, di ba? Kasi may bell yan, may kalimbang. Habang nagagawa sila doon, narinig ng mga priest sa labas, nabuhay pa siya. At oras na hindi na po tumunog ang bell sa kanilang bewang, may lubid dyan na mahaba, hinihila nila yung kasi bawal nga sila na sumilip man lang doon sa Holy of Holiest. Biruin nyo po yun, kaya hindi po pwede tayo mga tao, normal na tao na nabubuhay, hindi tayo pwedeng manirahan doon with God sa kanyang abode o sa kanyang tabernacle. Pero mabuti na lang sa biyaya ng Diyos. Alam niyo kung ano nangyari? Through the Lord Jesus Christ. Ilabas mo yung Hebrews 4:16. Ano ang nangyari sa Hebrews 4:16? Alam niyo na ang Hebrew isinulat tungkol sa lahat ng pananampalataya, di ba? Ang Hebrews 6:1 ba yun? Nagsasabi ng pananampalataya, di ba? Faith is the substance of things hoped for. Pero dito po sa 4:16, sabi doon, kaya't lumapit tayo may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya sa makatulong na panahon sa pangangailangan. Bakit po? Sapagkat sa presensya ni Kristo, di ba? You are in Christ. Kung na kay Kristo ka, kung totoong Kristiyano ka, kanina tinanong ka, Claude, di ba, kung talagang totoong naniniwala kay Kristo, ang totoong naniniwala kay Kristo, hindi lang nag-o-obey siya, kundi siya ay nagtatrust. Nagtitiwala na ako namatay kasama ni Kristo sa krus. Nung namatay si Kristo sa krus, ang kanyang kamatayan ay naging buhay ako dahil pinaniwalaan ko yon. Hinugasan ako niya kanyang manahal na dugo at ako'y naging Kristiyano. Isang araw pagbalik ni Kristo, ako'y kukunin paalapaap upang iuwi sa kalangitan. Yun po ang sinasabi ng Thessalonians. Kaya dito po ay mapansin natin ng Hebrews na ito nagsasabi nang dahil sa kaligtasan, nang dahil kay Kristo,
In Christ, pwede tayong mapunta doon sa lugar ng God's abode. We can come boldly into the presence of God through sa kanino? Sa pananampalataya kay Kristo, sapagkat di naman natin inabutan si Christ, di ba? So, ito yung pinaka nilagay ko ditong dagdag na take note mga kapatid. Bawat individual sa atin, okay, di ba di naman natin alalam, lahat naman tayo sinilang ng nanay na di natin alam na ano ba ang ako, katulad ko mga kapatid, naisilang ako sa pamilyang Catholic, okay? Pero alam niyo ba, salamat sa Diyos, ang tatay ko nakakilala sa Panginoon, nakilala niya ang Panginoon bilang tagapagligtas, at kami yung birubitbit, dalawa na rin kami pastor, birubitbit kami every Sunday. Kaya mga kapatid, isang paraan sa isang magulang, responsibilidad niya na siya ang magpalaki ng kanyang anak sa simbahan, hindi yung, anak, punta na kayo simbahan, tapos siya hindi naman nagma-attend. Anong klaseng rules yun? Saan ka nakakita noon, di ba? So, kung ako lang yung ikaw nga, di ka nagsimba, tapos ako magsimba. Di ba? Kaya yun po ang nangyari na dito ay bawat individual sa kanyang compassion, sa kanyang habag ni Kristo, naging subject ang Psalms 15 na dito po ay hindi lamang ang basic, parang lumalabas kasing basic requirement ng isang mananampalataya na dapat siya ay born again. Hindi po eh. Sapagkat ang pagiging born again ay galing sa langit, hindi po yan galing sa tao. Hindi ng tao naghanap sa Diyos. Hindi ang tao naging mabuti. Wala kahit isa. Walang naghahanap sa Diyos. Wala kahit isa. Pero alam nyo ba, salamat na lang that born again is come from above. Sabi ng John chapter 3. Mula sa langit yun eh. Ang Diyos inabot ang lupa. Tayong mga mangmang, tayong mga makasalanan, inabot tayo ng Diyos. Kaya tayo ay He chooses. Pinili niya tayo sa kanyang kalooban na kahit masama ka. At isa po ito pinapakita nung panahon na nung doon po dumaan ang anghel ng kamatayan sa mga bahay na mayroong dugo sa hamba ng pintuan. Hindi niya tinanong kung sino ang nasa loob. Ang nasa loob doon na mayroong dugo ni Kristo, ang naniwala kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Hindi niya tinanong kung ilan ang napatay. Ganon po ang nangyari doon sa we can come boldly. Pwede tayong manirahan doon through our Lord Jesus Christ, sapagkat nanggaling sa Kanya ang pananampalataya, siya ang bumaba mula sa langit, siya ang naging regalo sa atin na kung tayo tatanggap kay Kristo bilang kabayaran ng kasalanan, tayo po ay mabuborn again. Okay? So dito ay mapansin natin na hindi po ito requirement ang mapansin natin dito, kundi ito po ay isang eksperyensya na para bang ang biyaya ng Diyos, ang iba rin inaabuso eh. Kung may biyaya sila, biyaya naman, patatawarin lang ng Diyos. Hindi nila naintindihan na ang Diyos po ay He is a God of justice. Patas ang Diyos eh. Sige, may grace ka. Tapos hindi mo inaabuso mo yung grace mo. Ang Diyos po naghihintay. Yan po isang lesson ko nung dapat ngayon, kailang na Ang Diyos naghihintay. Sabi nga niya kay Peter, come, halika. Hintayin kita habang natututo ko naglalakad sa balong tubig. Pero anong ginawa ni Peter? Nung lumingon siya, hindi inalis niya ang focus siya sa Panginoon. Lumingon siya doon sa mga naiinig niyang ingay, sa mga chismis, sa mga kung ano-anong bagay. Inalis niya ang focus sa Panginoon. So anong nangyari sa buhay niya? Lumubog siya. So hindi po siya po pwede. Siya po ay spokesperson ng 12 disciples. Siya po ang parang pastor doon. Pero anong ginawa niya? He removed his focus on the Lord Jesus Christ, who gave us the faith, who came from heaven na maging nating kaligtasan, sapagkat ang pagiging born again is come from above. Hindi po yan galing sa tao. So dito po ay sabi ni David dito sa kanyang panulat, verse 1. Di pa tayo umalas verse 1 mga kapatid. Okay? 15 minutes na lang ako mag-speak. Okay, mag-alala. David is describing the kind of person who is able to live with God. Sino po ang taong ito? Okay? Dinidescribe niya rito ang uri ng tao. Sabi niya sa verse 1, who can? Di ba? Sabi niya, okay? O Lord, who shall abide in thy tabernacle? Sino ang makakapanatili? Kung ako mga kapatid, hindi ko kaya eh. Sabi ko nga sa inyo kanina, yung lang mag-isip ako minsan, talagang lagi akong ganito eh. Magdaan niya yung gumawa sa akin ng masama,
eto ka na naman, sana paluin ka na ng Diyos. Natural sa atin yan eh. We are humans. Pero minsan hindi natin ito na-observe bakit po ang akala natin we can live there, pero hindi pala pwede tayo. Okay, bibilisan ko na po ito. He must have the right kind of faith. Saan na po yan? Makita natin. Verse, ano na po yan? Diba? Tingnan nyo po. Verse, okay. Verse 2. Okay. Ito pa lang, bagsak na ako rito. Tingnan nyo po Verse 2. Siyang lumalakad na matuwid. Ang ganda ng pagkadala ng Bible eh. Matuwid eh. Diba? Tingnan natin po. Isa-isahin natin. Siya na lumalakad uprightly. So, yan muna tingnan natin. Okay? Itong kind of feet na ito ba yung paa? Ito ba yung uri ng paa na lumalakad ng matuwid? Tanungin ko po kayo. Sa tingin ninyo, hindi po ako dito excuse, lahat tayo dito sasapulin ng ano ito. Pangalawa, hindi lamang po yung feet sa verse 2. And the hands that work righteousness. Di, minsan kamay ko, minsan pag ganun eh. Sa pamilya ko yan eh. Ba't ko bibigay sa'yo? Mayaman ka naman. Pero nangangailangan yung tao eh. Napapansin niyo po ito. Huwag kayo magagalit sa akin ha. In-expound ko po itong verse nito sapagkat napakaganda, napakayaman pala nito. Okay? Yung minsan nag-iisip ka, Panginoon, salamat na naging Kristiyano ako na lang yata matuwid sa lugar na ito ha. Di ba? Kasi bakit po? Minsan, sabi ko nga sa inyo eh, tao tayo eh. We cannot abide as a human doon sa tirahan ng Diyos. Kaya dito, inisa-isa ni David dito, isinulat niya ng maigi para ating maunawaan. Una yung paa, the feet that walks uprightly. Kasi po, bakit po? Huwag kayo magagalit sa akin ha. Gusto nyo maintindihan itong walk uprightly? O, tas ang kamay, gusto nyo ituloy ko itong walk uprightly. Huwag lang kayo magagalit. O, tas ang kamay, sino gustong ituloy ko to? Okay, thank you very much. Alam nyo kung bakit? Tingnan nyo pag Sunday, kung tama maglakad ang pagiging Kristiyano mo, dapat hindi ka nalilate. Sino ba ang gumagawa paglalakad? Kamay o paa? Di dapat you should walk uprightly. Pag sinabing upright, tama. Dapat darating ka sa tamang oras. Hindi, darating tayo pagdating sa may kailangan tayong applyan, submit, apply trabaho, maaga pa lang nandoon ka na eh. Pero pagdating sa pagsasamba sa Diyos, mga kapatid, sabi ko, tinanong ko kayo walang magagalit sa akin ha. That is walking uprightly. Kaya nga mga kapatid, sabi ko sa inyo kanina, ako nagpapasalamat sa Panginoon. Tinawag niya kami rito, hindi ko alam kung anong mangyari sa buhay namin ito, pero salamat sa Diyos. Siya ang may kaalaman ng ikabubuti ng family ko. Salamat din po sa inyo. So dito po ay, pangalawa, itong hand, di ba? That work righteously. Akala kasi natin pag sinabing, sa pastor, tatrabaho ko para sa family ko, napapakain ko ng tama, hindi sila nagkukulang, hindi naman sila nagkukulang sa mga bayarin. Hanggang dulang ba ang kaisipan natin? Anong klaseng righteousness mayroon ang kamay mo? Di ba? Pag-isipan nyo ba hindi ko na-expound, baka lalo kayo magalit sa akin. What kind of righteousness that your hand can make from the grace of God? Iwanan ko na po yan. Yung lips that speak the truth. Pastor, kaya sabi ko sa inyo, ayaw ko sana itong expound eh. Isang taga dyan sa bundok na yun, pag nakikita naman, Pastor, pasensya ka na, hindi kami naka-attend kasi ganito. Sabi ko, huwag kayo sa akin magpapasensya, huwag kayo sa akin mahihiya, nahihiya ka sa iyo, Pastor. Huwag kayo mahihiya sa akin. Nahihiya pa kayo sa akin kunyari. Sa Diyos ba nahihiya ka? Diba? So ito po yung lips that speak the truth. Huwag na tayo magsinungaling kung talagang hindi. Ako natutuwa na sabihin mo yung tama. Ba't di ka naka-attend? Pero yung magsisinungaling ka pa, mga kapatid, hindi ang pastor ang nasasaktan yan.
Sino ang nasasaktan yan? Sino? Alam niyo, walang iba. Kahit kami, pag kami nagsalita nasasaktan ang Diyos sa mali naming interpretation ng Bible. Kaya hindi po dapat, ako'y po'y natututo na rin. Salamat sa Diyos, tinuturuan po ako. Nung ako'y bata pa rito, banat ng banat, busog na busog yung bibig, sige, subo. Kaya walang natututunan. Pero dahan-dahanin natin. Okay? Ano pa susunod sa lips? Mayroon pa po dyan, di ba? Okay? The right hand, nasa 14 pala ako. He that walketh uprightly, walketh righteousness, speaketh the truth in his heart. Sa 3. Mas matindi yung sa 3. Tingnan niyo po mga patid. Okay? Lips, speaketh the truth. Our hearts. Alam niyo mga patid, itong heart, itong kastilyong ito, kung ano ang sinasabi ng ating lips. Ay, kinig pa ba kayong tatlo? Kung ano sinasabi nito, nagmumula dito. Out of the abundance of the heart, the mouth speak. Okay? So dito po, it is always the lips, has connection to the heart. Kaya pag ang puso mo mas nalulungkot, nagbabanggit ka ng mga malulungkot na bagay. Pag ang puso mo masaya, nagbabanggit ka ng awit sa Panginoon. Pero pag ang puso mo naiinggit, nagsasalita ka ng inggit. Buti nga sa'yo, inggit yan eh. Because your heart nakaramdam ng inggit. Okay? So, verse 2. Verse 2 pa lang tayo mga kapatid. Okay, verse 2 pa lang. Observe the accepted man doon sa sinasabi ng verse ni David. Ang tinatanggap ng Diyos ay yung lumalakad. Okay? Nagtatrabaho, work, and the word. Okay? Anong ibig sabihin nito? Yung lumalakad ka, nagtatrabaho ka, yung salita ng Diyos ay iyong nasusunod. Okay? Walking is for more important than talking. Bakit kaya? Ang paglalakad. Bakit kaya? Okay. Ito po yung tama lamang. He only is the right po. Yung taong makakatira at makakasama ng Panginoon ay yung lamang po mga upright ang kanyang lakad. Yung matino ang lakad niya at yung kanyang character, may honesty, ang kanyang pananampalataya, ipinapakita ito sa kanyang sarili, ang kanyang good works. Kasi nasa kanyang pananampalataya ang kanyang good works eh, di ba? So dito po, ang patay na pananampalataya, kabaliktaran ang nakikita sa buhay. Tama po ba? Tama ba? Okay. Kapag nakita mo ang tao baliktad ang sinasabi niya, ibig sabihin ang pananampalataya noon patay. Hindi pa yan totoo. Kaya hindi yan po pwede doon makasama ng Diyos. Okay? So, take note natin mga kapatid, ang bahay ng Diyos, o dito lang, kunyari, itong sample lang bahay ng Diyos, kasi may bahay ang Diyos talaga sa kanyang abode, okay? Is, sabi ni Spurgeon, naalala ko, sinulat pala ito ni Spurgeon, ang bahay daw ng Diyos, God's house, is a hive for workers. Alam niyo yung hive? O sino sa science? Pag narinig niyo ang salitang H-I-V-E, hive, ito ay tungkol sa bahay ng mga pukyutan. Very good. Ang mga hive o tirahan ng pukyutan, napakasisipag ng mga soldiers. Every time pagdala ng pukyutan ng pulot, balik yan, napakasisipag nila. Sabi ni Spurgeon, God's house o ang bahay ng Diyos o ang simbahan is a hive for workers. Alam niyo yung workers, di ba? Masisipag yan. Hindi nest for drones, o yung ibig sabihin ng drones, boring worker. Kaya ang isang simbahan, mapapansin nyo, pagka medyo boring na din yung simbahan, ang mga nasa loob noon, mga boring drones or boring workers. Hindi na siya hive ng mga workers. Kaya dito po ang pangalawang sample na nakuha ko. Okay. When the heart of man, kapag ang puso ng tao, tama ang conversion sa kaligtasan, ang kanyang buhay ay tama din ang kanyang sinasabi. Okay po ba yun? Kung tama ang pagkakaligtasan na natanggap niya, ay ang kanyang pagkilos tama rin eh. Hindi yung naligtas nga lang siya sa pilit.
Tapos, makikita mo talaga, pilit din ang kanyang pamumuhay. Pilit din, kasi napilit lang siya sa kaligtasan. Hindi yan ang totoong conversion. Yan naman po ay nakuha ko kay Watson. Okay? So, sa verse 2b, kung titingnan natin, kaya ang paglalakad ay mas importante kaysa sa sinasabi. Yun ko po yun nakita, mga kapatid. Ang paglalakad pala bilang totoong Kristiyano, mas mahalaga kaysa sa mga sinasabi mo, na ang dami mong ganito, at ikaw ang mga anak mo, napapaganito mo, ang sarili mo, napapaganito mo. Mas mahalaga ang lumakad ka nang nakikita ng Diyos, ang ipinamumuhay mo ang tama kaysa sa sinasabi natin. Tama din ako doon, may tama din ako doon, mga kapatid. Hindi lahat ng sinasabi ko nagagawa ko eh. Okay ba sa inyo yon? Is that fair? O, di ba? Kaya mga kapatid, ito po ay napakayaman pagdating dito. Verse 2b, anong susunod sa verse 2? He that walketh uprightly and worketh righteously. Ayan, dito na po tayo. Bakit dito tayo magtatapos? And a righteous man, ang isang makadiyos o righteous na tao, pwede niyang gawin ang righteous work. Pakita niya sa barangay, eto righteous ako. Sa kanyang kapitbahay, eto righteous ako. Okay? A righteous man may make a righteous walk. Matuwid ang lakad niyan. Di makabali, sabi di makabali ng kamote. Righteous. Diba? A righteous man can make a righteous work. But, ito ang hindi pwede. No work of an unrighteous man can make him righteous. Tama? Hindi yung ginawa mo magiging magpaparighteous sa'yo. Hindi yun. Nakuha na po natin. Kaya sabi ko sa inyo, hindi lang kayo may tama dito, pati ako eh. A righteous man can make a righteous work. Daming ka. Ano yung tawag dyan? Yung kawang gawa. Yan, marami ka magagawa. But no work of an unrighteous man can make him a righteous. Pag unrighteous ka, kahit anong gawin mo, hindi ka magiging righteous yan. Okay? But observe David. Nung sinulat niya po ito, sabi ni David, okay, balik na po tayo sa verse 2. Nung sinulat ni David ang verse 2, sabi niya, siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katwiran. At mula sa kanyang puso, ano daw? Ay nagsasalita siya ng katotohanan. Okay? That worketh righteous, not he talks about, not he thinks about, not the heart unrighteousness, kundi that the hearers of the law. Ito na po yun, nasa Proverbs yata yun, o sa James, okay? Because not the hearers of the law only, but the doers of the law. Binaliktad lang yung law at saka word, di ba? Doers, not the hearers of the word only, but doers of the Lord shall be justified. Yung mga gumagawa talaga, yung nagja-justify ng Panginoon na pwede kang makatira, maka-abode, maka-abide doon sa holy ng Diyos. Okay? Ang isa lang ating inihintay na inaasahan, the only works that we must hope will be considered and accounted of, okay, ito ba'y gawa ng righteous? Doon tayo magkakaroon ng counting, ano po? Ang lahat ng mga gawa, either ito may inudyukan ka, hinimo ka, o inakit ka, naalyur ka, para ikaw ay maggawa ng righteousness, para tayo po ay under a show. Napilitan ka, may nag-udyok sa'yo, uy, mabuti pa sila, mga righteous sila, naki-righteous ka din. Yung pala, ito ay pakitang tao lang. Only a show, okay? At ito po ay hindi masasabing godliness, kundi palabas. Only a show of godliness. Bakit? Ang nag-urge sa'yo, hindi Holy Spirit. Ang nag-urge sa'yo, uy, sila kapatid, alam mo, nagba-Bible study doon. Sige, mag-Bible study din tayo. Ang na-urge sa kanya, hindi po yung kanyang spirit, kundi ang kanyang flesh. Para nainggit siya, ay, sila mabuti pa, mayroon na.
ito yung araw, hindi ko po ito naintindihan. My first 5 years sa lugar na ito, hindi ko ito naintindihan. Pag may patay, pasok ako, preach ako. Maya-maya, pagbalik ko, di ba? Kaya doon po natin mapapansin dito, ang ganda ng pagkasulat ni David. Lahat ng gawa natin, ikaw man ay na-urge, nahimo ka, o kaya ikaw man ay na-allure, ikaw ay naakit sa ginagawa nila, it is only categoric size as ikaw ay nagpapakita lang na kaya mo rin. Kung kaya niya, kaya ko rin, pastor. Ikaw nga, pastor, yung mga sinasabi mo, para kang Bisaya. Ako mas fluent ako mag-English sa'yo. Kaya ko rin. But, remember, only under a show. Parang palabas lang yun eh. Nakakaunawa po ba, kapatid? Amen po ba sa inyo ito? Parang galit kayo sa akin. Hindi naman. Hindi ko naman yun sinabi. Kaya nga ako ang unang tinatamaan dito eh. Mga kapatid. Okay? Kaya dumarating, lahat ng ating pinapakitang activity, lahat ng ginagawa natin, turo dito, turo doon, turo at banda rito at banda roon, the things are all not. Walang kwenta lahat. Bakit? Pakita lang natin na nakakagawa din tayo. Ito po ang magandang solusyon siguro sa tingin ko. Ano po? Mag-pray tayo, Lord. Hindi sana yung ginagawa ko pakita lang. Kundi galing sa banal na espiritu na maging akong qualified as a righteous, na ako po'y nilinis mo ng iyong banal doon sa krus, maging vessel na malinis para yung aking ginagawa, ikaw ang naitataas at hindi kami, hindi ang Kamalig Baptist Church. Hindi dapat makita sa atin ito eh. Lumagpas ako sa oras, pero bigyan ko pa kayo ng isa pa. 2C, bago tayo mag-verse 3. Ilast ko na to, verse 2 lang tayo. Ang ganda nito, ang conclusion po nito nasa verse 5. Alam niyo ang conclusion ko dito, verse 5, magugulat kayo sa verse 5. Okay, bigay ko na sa inyo in advance ang aking conclusion dito. Ang verse 5 nagsasabi, ang kaibigan ng Diyos o ang anak niya, pag may pera, hindi siya nagpapautang na may tubo sa kanyang kapatid. Ano ang ibig sabihin? Layo naman, pastor, niyan. Conclusion. Kundi pwede siya magpautang sa mga Gentile kasi hindi niya kauri, hindi niya kapatid. Kaya sana po walang matamaan dito sa atin na Kristiyano ka, kapwa mo Kristiyano, pinapautang mo may tubo. Bagsak tayo lahat dito. Verse 5 yun. Yun yung verse 5. Pakilabas mo verse 5 saglit. At medyo malayo ito, conclusion dito eh. Pinuno ko. Siya hindi naglalagay ng patubo sa kanyang salapi, di ba? Look at this. Hindi ko alam kung ito ha. Nanadaanan lang. Ni kumukuha man ng suhol laban sa walang sala. Yung abogado, wala si Mariman eh. Yung mga abogado ka, tapos may suhol ka. Tapos Kristiyano yung akusado. Grabe ito. Mabigat pala yan. Kaya yun po ang conclusion niya sa verse 5. Yun yung sagot doon sa una, na lumalakad ka ba ayon sa sinasabi ng bibig mo? Na matuwid ka? Kung totoong na kay Kristo ka, hindi mo gagawin yan eh. Ni ang puso, ni ang isip, ni ang mata mo, ni ang labi mo, hindi mo gagawin yun eh. Kasi na kay Kristo ka eh. Pero bago po natin yan ay conclude ay doon tayo sa verse, ano na tayo? Verse 2C, yung pangatlo. Verse 2 ulit, pakibalik. Dito muna tayo magtatapos. Okay? Verse 2C. Okay, sabi doon, and speak it the truth in heart. Ito na yung pangatlo. Sa inyong mga Sunday school teacher, pwede nyo hatiin itong tatlong ito eh. So, and speak it the truth in heart. Okay. May mga anatomist, di ba? Ano ba yung anatomist? Anatomy. Studying of the anatomy of the body. Ano yun? Ayan, nag-aaral ng body, anatomist. Nag-observe sila na ang dila pala, ito na, walang magagalit sa akin ha. Ito yung na-research natin ng konti. Ang anatomy ng dila pala, may dalawang, tama naman, pag dalawang dila, makita mo yung dalawang malaki doon na parang litid, konektado pala yun sa puso. O, nakukuha na po ba? Yung dila natin may dalawang malaking ugat, papunta pala yun sa puso, konektado sa ating puso, sa tao. Okay? It tied, ano yan doon, sa double string na ito, sa heart. Okay, bakit po? Ano ba? Ano nito? Position nito, okay?
Sabi ni Benjamin Bennett, isa po itong komentarista sa Bible philosophy, sabi niya, I am thankful for any conviction and sense I have of the evil of lying, sabi niya, okay, Lord, increase my abhorrence of it. Tinanggap niya na lahat ng tao mayroong dilang, alam niyo na, yung may bakod na nga daw, lumalagpas pa. Okay? So, Lord, increase my abhorrence. Dagdagan mo na matanggal ko ito sa aking dila. Okay? I would endeavor, ako'y pagsusumikapan ko, I will endeavor to cleanse myself from all filthiness. Okay? This never will be a mortified tongue. Pag sinabing mortified tongue, okay, nahihiyang dila. Kaya dito pumapansin natin mga kapatid, habang mayroong unmortified heart, pag sinabing unmortified, hindi nahihiyang puso. Pag sinabing di nahihiya, walang hiyang puso ang word. Sorry for the word, okay? Kaya nga unmortified heart, okay, hindi siya nahihiya. Una, okay, ang citizen of heaven, okay, ay lumalakad na may integrity. Alam niyo ba ibig sabihin ng integrity? I-explain ko ba nila? Lumalakad ka may integridad, okay? Yung Tagalog niya, integridad eh. Pangalawa, ang citizen of heaven, okay, ay mayroon siyang moral soundness, maayos ang kanyang pag-uugali. Ayan na po tayo, walang, ako sama rin dito eh. Minsan ang ugali ko rin, hindi mo maintindihan eh. Okay? So, a citizen of Zion, okay, do what is right. Ano ang kaibahan ng right sa wrong? Spelling. Di ba? Nakuha po ba? Ano ang kaibahan ng tama sa mali? So, ibig sabihin, ang isang citizen of heaven ay gumagawa ng tama. Kaya dito mga kapatid, bago natin punta na ang verse 3, okay? Sabi doon ng verse 3, He does not backbite. Yun yung pinaka-word talaga doon. Look at the verse 3. Okay? Verse 15, verse 3. He that backbiteth not. Ito yung mga po pwedeng tumira doon. Ay, pambira pang sabi ko, Lord, ako to eh. Ang dami kong sinagsasabihan ng kung ano-ano. Ito pala yun eh. Ako mismo pala. How about you? Are we worthy in heaven? Dahil sa ginagawa natin, nilalait natin yung ating mga gurang. Nakakasama rin ako eh. Kasi itong gurang na, di ba? Oh, basahin natin ang verse. Okay? Basahin ang verse 15. Verse 3. Siyang hindi naninirang puri sa kanyang dila. May binagat ba doon matanda? May binagat ba doon bata? May binagat ba doon na ganon? Kaya minsan sapul din po tayo lahat. Hindi lang naman po at tayo sapul dito eh. Eh ako madalas ako ganon magbiro, pero ang biro ko may tama eh. Eh sapul pa rin yan eh. Siyang hindi naninirang puro sa kanyang dila. Ngayong gabi bago tayo mag-pray, kapatid, sana i-renounce natin lahat ng mga ginawa natin yun sa ating dila. Galing sa puso. Sabi diyan, ni sa kanyang kaibigan ay gumagawa ng mas grabe ito. Ito ang mas matindi. Unang kaibigan mo ang Panginoon mo, anong ginagawa mo pag Sunday? Nagdadahilan, pastor. Oh, hindi ako ang niluloko mo. Amen! Amen! O galit kayo sa akin eh. Nag-explain lang naman ako. Diba? May sakit. Kaya naman dito magdala ka ng jacket. Alam natin may sakit ka eh. Pero pag sinungalingan mo ang kaibigan mo, ang Panginoon nagligtas at naghirap siya para sa krus para maligtas ka. Ay grabe na yon. Hindi yun karapat-dapat. Naintindihan niyo ba ako, tatlo? Naintindihan niyo ako? Magdadahilan ka na hindi ka makakatin dahil ang Panginoon hindi nagdahilan, may pasal siya mabigat, may nagsusuntok, may naglalahat sa kanya, nakarating sa krus. Hindi niya binitawan dahil sa atin.
Napakakayaman pala nitong salita ni David. Kaya tayo po dito mag-close. Sana ito po ay aralin nyo sa bahay. Siya hindi naninipuri sa kanyang dila. Matanda, magulang, kuya, ate, bata, kapitbahay. Pati yung mga kaanak ng asawa natin. Bagsak talaga ako rito eh. Kala nyo kayo lang? Di nagmuri sa kanyang dila, ni sa kanyang kaibigan ay gumagawa ng masama, ni umalipusta man sa kanyang kapwa. Ang tawag doon ng mga pastor ay guilty feeling. Nagpipreach puro guilty. Hindi po dapat ganun eh. Nag-forward ka kasi guilty ka. No. Ang dapat mabigyan ng kapurihan ay ang Panginoon. Lord, sa iyo ako nagkasala. Tayo po ay magsitayo at tayo po ay mag-close. Haranawa ay bago tayo mag-verse 3, sa next Wednesday, kung kayo po ay aabot pa, ang Diyos po nakita ko na ang Panginoon eh. Kagabi nga, nung kami naglabasan, isa sa kapamilya namin hindi nakalabas eh. Blessing na lang at nandun ang salayo, ang center. Iniisip ko, Panginoon, kung ganun ka pala, Panginoon, pumitik sa bawat matigas ang ulong anak mo. Napakadali lang eh. Kaya nga minsan naawa din ako doon sa nakita kong nasa ospital, nagpapagaling, di na po siya nagumaling. Di na sila gumaling. Hindi ko alam kung bakit. Let's pray. Nagilang Diyos, sa gabi po ito kami po naniniklohon, humingi ng tulong, Banal na Espiritu, sa iyo lamang po kami nagkasala. Sa lahat ng aming ginagawa sa aming buhay, Panginoon, nanalait kami ng magulang, ng aming mga kasama, ng aming lahat, Panginoon. Tulungan niyo po kami, patawad po, O Diyos, sa lahat ng isulat ni David, napakabuti niyo po sa amin sa kabila ng aming mga paninirang puri sa kapwa namin. Nandyan para yung grasya, nagpapatawad. Lord, palaguin niyo po kami magmula sa gabi ito hanggang susunod na araw. Sa aming panalangin, Panginoon, na nawa po maging malinis kami. Patawad, Panginoon, sa aming managagawa araw-araw sa iyo upang sa panalangin ay iyong pakinggan, iyong sagutin sa pangalan ni Jesus at ang kanyang malang dugo. Amen. Amen. Salamat po.